Sana ikaw na lang ang lumaban. Haba ng paliwanag, boring ka na. Pokelyang na mo. Wala na kaming naintindihan sa video. Nung inaswang, puro bunganga mo na lang narinig. Dapat sa'yo salpakan ng hotdog yung bunganga. Astig voice over lang para makahakot viewers. Labas ka po next time para ma-experience ang vlog mo. Ayan, Fokelyang mga jayot, mga salot. Reading hate comments for the first time. Grabe, hindi ako sanay na magbasa ng hate comments. And hindi lang ito tungkol sa pagbablog ko sa pageant, yung mga non-pageant vlogs din. Bago ang lahat, mag-update muna tayo kay Michelle D. Kasi hindi pa natatapos at di pa tapos. So mapapansin nyo na hindi pa talaga tapos yung kanyang mga media interviews. Patikim pa lang yan and dito pa lang nag-i-start yung kanyang journey after ng kanyang Miss Universe journey. So, sarit-sari talaga yung media interview sa kanya and napaka-busy ng schedule niya. At to add more spice, kasama niya minsan yung kapatid niya na we are not sure kung papasok din sa showbiz. O, di ba? At bago tayo mag-start, follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony. Kaya maraming salamat po sa pag-follow sa akin. Simulan na natin. First, sana ikaw na lang ang lumaban. Usually, yung mga ganitong comments, nagbe-base sila sa isang video and hindi nila pinanood or hindi man lang nila chinek yung page ko, which is, marami talaga akong mga pageant vlogs, no? Pero it's okay lang naman to kasi normal na may mga ganito talagang reaction. Eto pa, haba ng paliwanag, boring ka na. For me, I consider this siguro constructive criticism, hindi hate. Napapa-reflect ako. So, boring ba yung pagka-deliver ko ng message? So, dito ko na nire-realize, nire-review kung ano yung dapat kong i-improve sa pag-vlog ko. So, siguro mag-add na lang ako ng summary bago ko ipaliwanag. Kasi minsan, may mga naiinip talaga na gusto talagang malaman kung ano yung buong storya. Yung mga ganon. So, I understand. Thank you. Pero, sorry din kung medyo nababagalan kayo sa akin. Ito ang nakakatawang comment, no? Ayan. Fokelyang na mo, wala na kaming naintindihan sa video, nung inaswang, puro bunganga mo na lang narinig. Dapat sa'yo, salpakan ng talong yung bunganga. So, natawa ako nung nabasa ko to, which is, it's okay din. Kasi, ang iniisip siguro ng iba, kapag nagre-react ako ng video, pinapakinig ko. Pero minsan kasi, may mga music, no? Ayoko namang makopyright yung mga vlogs ko. Kaya, minumute ko yung copyright vlogs or copyright videos. Tapos, ini-interpret ko na lang. Nakakaloka din to. Astig, voice over lang, hakot viewers. Labas ka po next time para ma-experience ang paglabas ng vlog. So, may reaction naman. Nagulat ako kasi, ay, parang nagvo-voice over lang pala daw ako sa mga vlogs ko. Nakakagulat, no? So, sa tingin niyo ba nagvo-voice over ako? Hindi po ako nagvo-voice over. Ayan. And syempre, may mga vlogs din naman ako sa labas. May pictures din ako na na-upload ko sa labas. O, di ba? So, mukhang hindi niya talaga binisit yung whole profile. Yung mga segments ko. Nag-base lang siya sa isang video. Perhaps, no? Kaya, nireplyan ko siya. And then, bigla niyang dinilit yung comment niya. Tsaka, eto pa. Fokelyang na mo, mga jayot, mga salot, sabi niya. So, alam nyo, hindi lang ito ang mga comments na nare-receive ko, pati mga direct message na nagba-Bible verse sila na magbago daw ako, kundi masusunog daw ako. Yung mga ganun na messages nila. So, I cannot blame them kung medyo conservative yung pananaw nila sa buhay, pero this is my life. Obviously, hindi nila ako kilala, hindi ko rin sila kilala. Kaya, ignore na lang. Pero, I understand naman kung ano yung gusto nilang sabihin. Pero, magkakaiba talaga tayo ng buhay, personality, and pananaw sa buhay, di ba? Meron pang isa. Ito, tigilan ang asal kanal. Huwag ganitong content. So, ito, iba-iba siya ng profile, pero iisa lang ang comment. Parang copy-paste siya. Tapos, ayan, may mga nagre-react sa mga comment niya na talagang may El Tukuyo, hindi yan asal kanal. Ayan, ikaw ang amoy kanal. Tapos panoorin po ang video bago mag-comment. Yes, may mga siguro tinatamaan sa video ko na napapa-comment talaga sila, in which I apologize naman kung may na-offend. Pero syempre,
hindi talaga natin mapiplease ang lahat. Thankful din ako sa mga ganitong comments, no? Hindi siya hate. So, constructive criticism siya. So, sabi niya, latter. So, latter. O, di ba? Ang pronounced hindi pareho sa later. Okay? Oo pala, no? Naalala ko, nung habang sinasabi ko na Jesus Christ of Latter-day Saints. Nakalimutan ko pala, double T pala yon, no? Hindi later. So, ulit ako ng ulit ng later, na-correct tuloy ako. So, oo nga pala, no? Double T pala yon, kaya okay. So, thank you for the correction. And syempre naman, no? Thankful talaga ako sa mga ganitong criticism para we grow, we improve, o di ba? We learn something new, or mag-reflect tayo kung ano yung dapat nating baguhin. So let's check dito sa ating Facebook page, in particular dito sa comment section. So i-blurred ko muna yung pictures dito para syempre for privacy, no? So makikita nyo dito, kakaunti lang talaga nagpapasalamat ako kasi kakaunti ngayon ang mga hate comments. As in, thank you so much kung nagugustuhan nyo yung mga content ko. Hindi lang talaga natin mapiplease ang lahat. Pero may mga iba talaga na comment section na mga nag-aawayan. So akala ko ako yung binabash, pero may mga nag-aaway-away sa comment section din. So ayan ang laman dito sa comment section ng aking Facebook. So puntahan naman natin ang YouTube. So YouTube, so ito. Dito sa YouTube, tignan naman natin yung comment section. So ayan. So, wala sa ngayon, as in kakaunti din, nagpapasalamat ako at kakaunti yung mga nababasa kong hate comments, as in hate comments. May pa ilan-ilan lang, nakakagulat. Pero, syempre, mas marami ang positive comments o kaya comments directly yung mga reactions nila dun sa main topic ng binablog natin, no? Ayan. Okay, and then, pumunta naman here. So, ganyan. Di pa rin makapag-move on. O, diba? Nagpapasalamat pa rin ako, pati dito. Kakaunti lang yung hate comments. Kung meron mang correction, constructive criticism, ganon. Yung mga comments lang sa akin. Eto, merong isa. Ba't di maitikom ang bibig? Yeah, usually ganito yung comments. Syempre, sorry naman kung mga reaction videos ang ginagawa natin. Haters are haters. Hindi talaga natin maiaalis yan. Hindi natin mapiplease everybody. We cannot please everybody. Ayan. For me, I am also thankful sa mga haters. It's because they serve as a judge. They criticize, they analyze also, and make feedbacks na critical para siguro to improve and to enhance more your vlogging skill or style. That's why, para sa akin, nagre-reflect din ako, ano nga ba ang pwede kong i-improve? So, ayun nga, kung medyo naiinip sila, so next time, gagawa ako ng vlog na ano na lang, straight to the point, summary, and then storya, mga ganon. So, I am so thankful din sa mga nag-criticize para at least i-improve ko din yung vlogging ko. At before ako naging vlogger, I am the content creator behind Pageants and News page sa Facebook. Tapos, Pinoy Pageants and News din sa Facebook page. Ayan. Tapos, meron pa. Ako din yung nagmamanage sa Pageants and News sa YouTube channel na yan. Pero mas maganda para sa akin na gumawa na lang ako ng sarili kong channel, sarili kong page, para at least sarili ko talaga yung nakikita nyo na nag-e-explain, nagre-react, and of course, nagvo-vlog na rin, di ba? Kaya ngayon, eto na ang aking mga SoapMeds platform. So, unahin natin ang The Story of Anthony sa Facebook. So, syempre, kung interesado kayo, just follow. And then, sa TikTok din, The Story of Anthony or Story of Anthony, yan yung TikTok ko. And then, sa YouTube naman, meron ulit akong dalawang channel na minamanage din. The Review of Anthony, review of puro products po yan. And syempre, yung main channel ko, Story of Anthony, dyan sa Facebook. And of course, no, wag nyo din kalimutan mag-follow sa aking Instagram account, The Story of Anthony. Kaya, follow na. Sana may natutunan kayo dito sa vlog na ito, how to handle hate comments. I am very thankful kasi dito, I am going to realize and improve my vlogging skill para naman mas maganda yung pagka-deliver ko, no? Kaya sana naka-relate din kayo dito sa mga vlogs ko. And I hope na subaybayan nyo pa rin ako. Even if
hindi pageant related yung mga vlogs ko or yung mga reaction videos, and of course may personal vlogs ang mga ina-upload ko. Thank you so much sa mga nagugustuhan ng vlogs ko, and thank you din sa mga hate comments. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo parang nagre-reflect din, no? Kasi nakaka-trigger yan na, ay, wait, teka. Ayan, parang ganun yung reaction ko. And then, nire-review ko ulit. So, parang iniisip ko, okay, ano kaya ang pwede kong gawin dito? So ganun yung mga nagiging reaction ko. Hindi yung naiinis ka tapos babanatan mo yung mga ganon. So, parang noon dati, medyo nire-resbakan ko. Pero ngayon, parang hindi na appropriate. Kasi hindi ko naman kilala, hindi rin naman niya ako kilala. So, no use. Kaya, ignore na lang. Pero kapag matindi talaga yung hate niya, edi block. Block lang ng block. O, diba? Ganun lang ang buhay. Para less stress, less toxic. So, thank you so much. Have a wonderful day and see you again sa next vlogs ko.